Alright, what is up mga master? Welcome back again sa ating channel, Jelon Motovlog. So for today's video mga master ay gagawa natin ng review or ginawa na natin ng review itong ating budget meal na wireless microphone. So nabili natin ito sa halagang 1,215. So malaking kamurahan kumpara sa iba na umaabot ng 4,000 plus pataas. So kung napanood nyo yung mga previous video ko, nagamit ko na to. So gagawa natin ng review at impression ko dito sa product na to. So ito yung wireless mic niya. Oops. Na-unbox na natin to mga master. Pero ipapakita ko sa inyo yung mga kasama niya dito sa box at tuturuan ko kayo kung paano to gamitin. So meron tayong dalawang mic. Ito, dalawang mic. Dahil dalawa yung kinuha nating receiver. So, dito siya ilalagay. Unang mic at ikalawang mic. So, pwede kayong bumili ng kung gusto nyo isa lang, mas mura sa 1,215 na palagay ko nasa 800 plus lang pag isa lang mic yung kinuha nyo. Pero since dalawa yung kinuha natin, 1,215 yung presyo niya. So, kaya dalawa yung kinuha ko. Ayun, papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko ginagamit to sa ating mga videos. So, ang kasama niya is dalawang receiver. Tapos, ito yung transmitter pala to, transmitter. Transmitter na mic. Tapos, ito yung receiver. Tapos, may kasama din siyang adapter, mga master. Yan. Adapter kasi ito ay pang malaking jack. So, since sa GoPro natin ginagamit to, may kasama na siyang adapter na TS yata to or TRS, di ko lang sure. So, ito yung kinakabit natin sa GoPro. At dito natin to inilalagay. Itong wire na to ay separate din natin nabibili sa sa Shopee or sa Lazada dahil ito yung ginagamit nating panglagay sa ating GoPro. So ganito magiging niya setup. Yan. Tapos ang ginagawa ko, yung isang receiver nakalagay dito sa ko habang nag-i-interview tayo or isinasabit ko sa strap ng bag ko dito. Then yung isang mic ay ibinibigay ko sa ating ini-interview. So, ganun lang yung ating setup. Tapos may kasama rin siyang charging cable. So, ipapakita ko sa inyo yung video mamaya na kung paano natin ginagamit ito. So, additional review lang is kung napanood niyo yung mga previous video ko is maghapon ako sa endurance event, no. So, yung tagal ng battery niya ay hindi naubos since maghapon ako dun sa event. Ginagamit ko siya ng kahit paputol-putol pero observe ko sa kanya tumagal siya kahit hanggang kinabukasan na hindi ko pa siya i-charge dahil bumalik tayo sa second day ng event. Hindi na natin i-charge kasi nga sinusubukan ko yung tagal ng battery. Ayun, 2 days ko siya nagamit ng whole day na hindi siya nauubos yung charging niya. So sa battery quality yon approve sa akin. Tapos kung paano ito gamitin, simple lang. Ito lang yung magiging setup niya. Then isa lang naman ang button dito, bubuhayin mo lang. Yan, makikita mo yung ilaw na kulay green. Tapos sa transmitter niya, isa lang din ang button niya, itong nasa tagiliran. Ito yung tawag dito, button niya pag gusto mong i-connect sa receiver. So may ilaw siya, pag pinatay mo siya is isa lang yung ilaw or wala. Yan. Pag binuhay mo siya, kulay green at blue. So meaning connected na siya dito sa receiver. Kaya pinatay ko tong transmitter pala. Yan. Isa na lang yung ilaw sa receiver. Pag binuhay ko, mabubuhay yung isang green, meaning connected na siya. So same as dito sa ikalawang pwede mo siyang sabay gamitin. Pag binuhay mo siya, meaning connected na doon sa ating receiver. Pag pinatay mo yung isa, may ilaw pa rin yung may ilaw pa rin yung receiver. Pag pinatay mo parehas,
Yan, patay natin parehas. Meaning, ayan, nawala na yung isang ilaw, meaning wala siyang nakakonect na transmitter. So, ganito lang yung ginagawa natin. Papakita ko sa inyo. Setup ko muna. A few moments later. So, ayun, ito yung setup natin. Papakita ko sa inyo. Nilagyan ko siya ng goma para hindi siya na-slide dito sa ating monopod. So, nilagyan ko siya ng goma, then ito yung pagkakakabit niya. So pagbubuhayin mo dito lang siya. Yan. Tapos ito na yung camera niya. So pag nagbablog tayo, nakaganito lang. Yan. Tapos ihaharap mo lang sa ini-interview mo, then yung itong isang mic nasa iyo. Ginagawa ko dito, may strap kasi lagi ako, may bag kasi ako doon, sa bag ko nilalagay. So kahit malayo siya, as in kahit nakaganito lang siya, sensitive yung pick up niya, napipick up niya yung boses ng nagsasalita. Then may with noise cancellation din siya, na kung napanood niyo yung mga interview ko sa mga video natin sa endurance, ay kahit malakas yung sounds ng speaker na tumutugtog ay hindi niya napipick up, at ang napipick up niya ay yung nagsasalita. So, ganun kalakas yung sensitivity at cancellation ng ingay. Then, simula nung ginamit ko itong mga master na may background music, no? So, since may cancellation nga ng noise cancellation, hindi na tayo nakaka-copyright kahit may mga background music na nahahagip sa paligid. Kumpara doon sa pag wala yung wireless microphone at built-in microphone lang ng GoPro ang ginagamit, ultimo pinakamahinang sounds na napipick up ni GoPro sa paligid ay pwede nang makopyright. So 1,215 mga master, ilalagay ko sa description o sa comment section ang link na kung saan ko to nabili, para kung in case na gusto nyo, click nyo lang yung link. So hindi ito promotion, re-recommend ko lang sa inyo mga master. Ito, papanood ko sa inyo yung sample ng video para may idea kayo kung gaano kaganda yung quality ng boses pag ginagamit nyo tong ating wireless microphone. So ayun mga master, panoorin nyo yung sample ng ating video gamit ang ating wireless microphone. Yan. So ito, lapitan natin yung ating first rider to arrive. Motor niya ay Rider 150. Sir, pwede ka ba ma-interview, sir? So anong naging baon mo, sir, para magawa mo yung unang rider na makarating dito? Pwede ka ba ma-interview, sir? Again. Ito yung ating ikalawa sa dumating dito sa finish line. So ang motor ni sir ay NMAX 150. Sir, anong pangalan mo, sir? Eddie Experience. Sir, anong bala mo at naging ikalawa ka sa dumating dito? Kasama natin ngayon yung ikatlo sa dumating dito sa finish line. So, sir, anong pangalan mo, sir? Christian Latisa. Anong motor mo, sir? ATV? ATV 160. Anong bala mo, sir, at naging ikatlo ka dito sa palaro na to? Siguro